Everyone, our Bible verse for today is all about Ephesians 1 4 to 5. Even as He chose us in Him before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanyang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal na walang kapintasan sa harap ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, dito po sa verse natin, tinuturo sa atin is sa pag-ibig ng Diyos, secure tayo. Dito kasi sa Pilipinas, pag sinabing election, ito yung pag sinabing election, pinipili natin yung taong iboboto natin dahil sa pangako na binitawan niya. Maganda yung pangako binitawan niya. Or family dynasty. Dahil familiar yung apelido niya, kilala natin kung sino yung tatay niya, nanay niya, pipiliin na natin yung iboboto natin. But sa Bible, pinili ng Diyos tayo mailigtas. Yung tipong yung Panginoon, when He choose us, hindi yun nakadepende sa kung ano, kung magaling tayo, o kung ano yung, kung popular tayo, kung ano yung nagawa natin, or yung pagiging mabuting tao natin. Pinili tayo ng Diyos because His own pleasure. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya. Pinili na tayo dahil mahal natin siya, hindi dahil sa mahal natin siya. Pinili niya tayo dahil according to His own purpose. God will never unchoose whom He has chosen. Pinili tayo ng Diyos according to His purpose and will. Wala tayong ginawa na kabutihan para piliin niya tayo. Siya yung pumili sa atin. God never undo who has never chosen. Once na pinili ka ng Diyos, God will choose you every day. Kahit na sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal, pipiliin niya tayo. Because of the Lord Jesus Christ will choose us every day. Dahil sa pamamagitan ng ating isa kay Kristo. One with Christ. Madalas nagkakasala tayo kay God. But God will choose us. Sabi nga sa Romans 8:38-39, for I am convinced neither death nor life, neither angels or demons, neither the present or the future, neither any powers, neither height nor depth, for anything else in all creation will be able to separate us from God's love that is in Christ our Lord. So, walang nakakapag hiwalay sa atin mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos, pwede tayong maging insecure. Tama ba yun? O pwede tayong maging secure? Tayo ay secure sa pag-ibig ng Diyos na kahit kailanman hindi natin kayang pagdudahan. Sabi nga sa Philippians 1:6, being confident of this, that who began a good work will carry it on the completions under the day of Jesus Christ. So magandang alam mo yun, yung pagka sinave ka ng Diyos, hindi yun kalahati. Isa-save ka niya completely.
God election based on the grace, not on the merit. Minsan sa buhay natin, kahit nga yung asawa mo pipiliin mo dahil sa performance niya. Dahil magaling siya, dahil mabuti siya, dahil maganda siya. Kahit sa boyfriend, girlfriend, dahil maganda siya, gwapo siya, mabuti siyang kasama. Kahit sa pakikipagkaibigan, pili-pili natin minsan yung kaibigan natin dahil mabait siya, dahil maayos siya makasama, dahil nagagawa niya yung gusto mong gawin. So, pag hindi na niya nagagawa yung gusto mong gawin, ayaw mo na sa kanya. Kapag against na sa tingin mo yung mga nagagawa niya sa gusto mo, hindi mo na siya gusto. Ang gagawin mo, aalisin mo na siya sa buhay mo. Sisiraan mo na siya, diba? So, may ganon. Sabi nga dito sa Deuteronomy 7:7-8, the Lord did not send His affections on you and choose you because you are numerous than other people, for you were His fewest of all people. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestor, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. So, sabi nga din sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by your works, so that no one can boast. Sabi sa Titus 3:5, He saved us, not because of righteous thing we had done, but because of the mercy He saved us through washing, our rebirth, and renew by the Holy Spirit. Yung pagbabago ng buhay natin, nakadepende yan sa grace of God. Biyaya ng Diyos, tuturuan ka nitong na kapag alam mo yun, may kasalanan ka, tuturuan ka nito na matutong magsabi ng no sa paggawa ng kasalanan. Tatalikuran mo yung makamundo na pamumuhay at yung daming makamundo. Yung merong transformation na nangyayari sa buhay mo, that's because the grace of God. Yung biyaya ng Diyos na yung nagligtas sa atin, yung magandang sinimulan ng Diyos, kukumpletuhin niya yan sa buhay mo. The grace of God will save you to the uttermost. Yung pag-ibig ng Diyos ay nakadepende yan sa pagmamahal niya yan sa'yo. Hindi dahil sa mabuting gawa mo. In God, we find security. God's elections, you are forever secure. Kaya dapat hindi sa guilt, dapat mapalitan ito ng pasasalamat sa puso natin. Na, Lord, thank you kasi sa love mo, secure ako. Prove your salvation by renewed life. Kung walang pagbabago sa ating buhay, ibig sabihin, nangangahulugan lang na hindi tayo tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. So, yung pagbabago sa buhay natin, ito yung nagpapakita na tinanggap natin si Kristo. And hope you learn something. So, verse natin, thank you everyone, and